Araw mga kaibigan, bigyan natin ng reaction, opinion itong article published sa Manila Times titled AFP urges to enforce discipline after officer withdraws support for Marcos by Franco Jose Barona, January 10. Civil society organizations have called on the armed forces of the Philippines to maintain discipline after an active duty officer publicly withdrew his support of President Ferdinand Marcos Jr., warning that such actions risk undermining the military's political stance and institutional neutrality. The call comes amid the case of Colonel Audi Mongao, who on Friday announced online that he was withdrawing his personal support for the president. The statement followed the January 7 mass oath-taking for newly promoted generals, where Mongao's name was notably absent. A sequence that has raised questions over whether the announcement was a principled stance or a reaction to being passed over. AFP officials confirm that Mongao has been temporarily relieved from his post and is under investigation for possible administrative and legal accountability in connection with this statement. Michael Lohico, commander of the AFP Training Command, said the military was also extending outreach and emotional support for Tumungao during the inquiry. Okay, sino-sino yung mga nanawagan, yung mga nababahala? Ito, Jose Antonio Gotia, representing groups including Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya o ABKD, People's Alliance for Democracy and Reform or PADER, Liga Independencia Pilipinas LPI, and the Filipinos Do Not Yield Movement, said the issue was not freedom of expression but the responsibility of military personnel to remain politically neutral. Sabi ng grupo, in a democracy, dissent is a right of citizens, not a privilege of the armed officers. The moment a soldier speaks politically in public, institutional neutrality is placed at risk. He emphasized that this distinction existed to prevent individual judgment from overriding the discipline necessary to maintain the stability of the republic. Gotia noted that the authority and the AFP flowed from the Constitution and the sovereign mandate of the Filipino people, not from personal approval of individual officers. Moral authority is not something one announces, he said. Okay. So, ito, malaking issue talaga itong pag-withdraw ng support kahit nag-iisa lang Colonel Audi Mongao. First time in many years. But I believe may nauna Ang nauna is noong 1986 bago yung EDSA People Power Revolution, active officers in the person of General Fidel V. Ramos and Colonel Hunasan, nag-withdraw sila ng support sa Marcos Jr., Marcos Sr. presidency. That led to
EDSA 1986 People Power. Yun ang alam kong nauna ng mga active officers declare na wala na. Hindi na nila suportahan ang presidente. So ito ho, history repeating itself. Ito, question lang ha. Malala ko tuloy yung sinabi ni former Governor Chavit Singson na sabi niya, sigurado ako this year, 2026, matatanggal sa pwesto si Bongbong Marcos. Sabi niya. Bakit? Kasi yung tatay niya, 40 years ago, 1986, natanggal sa pwesto. Nang dahil sa mga active officers na ayaw nang maniwala o ayaw nang magsuporta sa kanya. Kaya napatalsik. So ngayon, 2026, 40 years after, ito biglang isang active army colonel na nag-withdraw ng support. Nakakabahala nga naman. Although yung tapang ni Colonel Monggao is nandyan na, kailang medyo delikado itong kanyang ginawa kasi sigurado yan maaapektuhan ang kanyang retirement benefits. Nakikita ko magkakaroon ng court martial proceedings at yun na, ito na yung panawagan ng grupo na the AAP must maintain discipline within its rank. Kaya asahan natin ito. Magkakaroon ng court martial kasi hindi talaga pwede. Never ang mga active hindi ka talaga magsalita. Yung gustong magsalita dapat mag-resign or mag-retire muna bago makapagsalita. Itong ginawa ni Colonel Monggao, I don't know anong kahihinatnan niya. May mga nagsasabi, si Professor Malotikia, sana may susunod pa. I don't know, hindi ko masabi kung may susunod pa. But sinabi ni Mr. Ramon Tulfo na secretly, sabi niya, hinahangaan ng mga ilang sundalo ang ginawa ni Colonel Monggao. Sabi ni Ramon Tulfo, yung ginawa ni Monggao bespeaks is a testament na mayroong division sa Armed Forces sa Philippines. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong tayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni si Ante ang nataga-ano gero. Wala ni ang balay ni Ante. Sumuna ni ang itsura sa atop ni Ante. Natabangan siya og gero. So makita gid nato ang iyang atop nga mga buslot na gyud. Mga dagko na gyud og buslot ang iyang atop tungod sa kadugayon na. So gipang kuana na gani ang uban. Pamputol na. Kita gid nato nga kung mag-ulan matuluan na gid sila. Ang ilang abuhan mga silupin lang. So pila na ni katuig Ante ang inyong balay? Napulo na ni. Napulo na katuig. Oo. So nagantos gid mo Ante pagayo sa ulan. Nagantos gyud mi. Oo. Labi gawag gyud na. O pila gid mo kapuyo diri Ante nga balay? Kun man mi tulo ka pamilya. Tulo mo ka pamilya. Oo. So mura ni giluagon sa inyong balay. So kuan gyud mo, tulo ka pamilya kung mag ulan Ante, Ga parlingkod mi dire. Gapang- Gatapok-tapok. gatapok-tapok galing kod ra mo. Oo. So unsa di Ante ang panginabuhian ninyo? Gapasok ka rata. Gabasok ra mo. Oo, ug naay musuho na gasidlain tag muso. Kung magasidlayan kung dunay muso makamuso Oo. para lang Mabuhi mi makapalit mo og kuan among pagkaon. inyong pagkaon. Oo. Pero ano dali nagkakadugangan kay nagabuslot tag uban ano. Bisan ang inyong mga kaldero. Oo. Ato ang among plato
Di mo yamoy ra. Pila mo ka pamilya ani tulo mo so Tulo, mi. kinira ang Mga inyong kordero. So lisod gyud anti ang inyong panginabuhian Oo. Salamat sa Ginoo sa nagtabag og sin. nga makaatop na gyud mo. Nga makaatop na gyud mi nga di na gyud mi tuluan. Ah sige ante, salamat.